Mga minamahal kong kapatid, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo at gaya nga po ng aking nasabi kanina sa pasimula ng ating pagdiriwang, nasa ikatlong linggo na rin po tayo sa panahon ng Adbyento. Nakailaw na po ang kulay pink na kandila sa korona ng Adbyento. Kulay pink at sumisimbolo na ito ay tinatawag nga po nating linggo ng Gaudete, linggo ng kagalakan o kasiyahan dahil malapit ng magpasko. Handa na po ba kayo sa Kapaskuhan? Handa na po ba ang sarili sa Kapaskuhan, ang pamilya at ang bahay sa darating na mga ito? Usapang kagalakan, kasiyahan o kaligayahan. Kapag sumagi po ang mga salitang ito sa ating usapan, sa ating pakikipagkapwa-tao, madalas masasabi po natin na ang mga karanasan na ito, kapag ikaw ay masaya, ikaw ay maligaya, ikaw ay magalak, masasabi po natin na ito ay mga karanasan na magagaan sa ating kalooban. Madalas din masasabi natin na kapag tayo ay masaya, maluwag ang ating kalooban. O madalas kapag sinasabi natin, masayahin yung taong iyan, ano po ang nakikita ninyo sa kanila? Tatak sa kanilang mukha ang mga ngiti sa kanilang mga labi. O madalas masasabi natin na ang taong ito very positive. Madami po tayong sukatan para masabi nating masaya ako. Masaya po ako, Father, dahil ligtas po kong nakapunta dito sa katedral ngayong madaling araw na ito. Masaya po ako dahil nagising po ako. Hindi naman po ako nagigising ng 4:30 ng alas 4 ng umaga. Hirap na hirap pa nga po ang magulang ko kung gigisingin ako ng maaga pag may pasok. Masaya po ako dahil sa darating pong Pasko, kumpleto po kami sa aming pamilya. Masaya po ako dahil pasado po ako sa aking exam. Masaya po ako dahil bakasyon na. Masaya po ako dahil madami po kaming pupuntahang kainan sa mga araw na ito. At sa madaming pa pong dahilan para sabihin nating masaya ako. Pero po sa linggong ito at sa mga pagbasang narinig po natin ngayong araw na ito, binibigyan po tayo ng isang panibagong pananaw kung sino nga ba talaga ang isang masayang tao. At nais ko pong balikan natin ang kwento ni San Juan Bautista sa ating narinig na mabuting balita. Marahil po nung panahon niya, kilalang-kilala na siya ng mga tao. Marahil napakatindi na rin ng mga binitawan niyang mga salita sa mga taong nakaharap niya at sa mga taong nakinig din sa kanya. Kinalala siya bilang isang dakilang tao dahil ipinakilala din niya kung ano yung ganda at ano yung lalim ng kanyang pagkatao. Naipakita niya na kahit papano ay kakaibang tao itong si Juan Bautista. Kaya talagang dapat lamang na maitanong siya ng mga tao, ikaw ba yung parating na Mesiyas? Ikaw ba yung Elias na aming hinahanap? Ikaw ba yung propetang hinihintay namin? Pero sa lahat ng mga ito, mayroon naman siyang karapatan na
sagutin ang mga ito na, ay, ako yun. Ako nga yung Mesiyas na hinahanap ninyo. Hindi na kayo nagkakamali ng hinahanap. Pero sa lahat ng mga ito, ang kanyang lamang sagot ay, hindi po. Hindi ako yung Mesiyas na hinahanap ninyo. Hindi ako yung Elias. Hindi ako yung propetang hinihintay ninyo. At mga kapatid, sa ganito pong pamamaraan, masasabi natin na ang isang masaya o ang isang maligayang tao, hindi lang yung laging nakangiti. Hindi lang yung isang masayang tao, tawa ng tawa. O kaya masasabi natin na masaya lang ako dahil yung masayang tao, yung nakukuha niya, yung kanyang mga ginugusto at ang mga pinagdarasal. Kundi, ang isang masayang tao, hindi mapagkunwari. Totoo sa kanyang sarili at hindi mapanlinlang, lalo't higit sa pananaw ng tao at sa pananaw ng kanyang sarili. He is not pretending to be someone else, but honest and true to who he is or to who she is. Masasaya kayang tao ang mga manloloko? Masasaya kayang tao ang mga nagsisinungaling? Masasaya kayang tao ang mga nagkukunwari sa kanilang mga sarili? Masasaya kayang mga tao, yung mga pilit na nagpapalito sa ating iniisip, sa ating ginagawa, at marahil sa kanilang pagpapakilala? Masaya kayang mga tao, yung mga hindi nagsasabi kung sino ba talaga sila? Hadlang po kasi sa maligayang buhay ang pagkukunwari. Pero biyaya ang pagiging totoo para sa isang buhay na maligaya. Baka po kasi gusto natin na sumaya sa buhay na ito, pero ayaw naman nating magpakatotoo. Gusto nating sumaya. Gusto ko po, Father, na bumalik muli yung ngiti ko. Pero ang ginagawa naman natin ay pilit nating isinasara ang ating sarili at nagpapakilala ng ibang imahen para sa iba. Wala man po tayong makitang imahen ni San Juan Bautista na nakangiti. Pero tiyak ako na masayang tao si San Juan Bautista. Bakit? Dahil hindi siya nagsisinungaling. Totoo siya sa kanyang sarili at hindi siya nagkukunwari kung sino siya. Alam niya na hindi siya ang Mesiyas, ni si Elias, ni yung propetang hinihintay ng mga taong ito. Masaya lang siyang nagpapakatotoo at hindi nagkukunwaring at hindi nag-aatubiling ituro kung sino si Jesus. Sino ba talaga ang darating at kung sino ba talaga ang magliligtas sa mundong ito. Maganda pong tanungin natin ang ating sarili. Lalo't higit, sabi ko nga po kanina, madami po sa atin ang nagtatanong, paano po ba ako magiging masaya? Paano po ba ako tutugon sa pahayag ng simbahan na malapit ng magpasko, kaya maging maligaya tayo? Baka po dahil may mga maskara pa tayong suot, mga maskara ng pagkukunwari, mga maskara ng pagsisinungaling, mga maskara ng pagkukunwari. Baka pretending to be someone tayo.
Baka may tinatago tayo at marahil mulit-muli, hindi natin ibinibigay ang ating totoong sarili. Ang taong masaya, handang magpakilala kung sino talaga siya at kung kanino siya kumukuha ng kanyang tunay na saya, sa Diyos. Mga kapatid, baka nga po nakangiti tayo. Baka nga pagandahan pa tayo ng forma ng ating mga ngiti at ang ating mga pagtawa. Pero baka iba pala ang ipinapakita natin. Harinawa po, tulungan tayo ni Juan Bautista na sa hindi pagkukunwari, makita muli natin ang tunay nating mga ngiti.